Ang pamagat ng kwentong ito ay ang alamat ng palay. Noong unang panahon, may isang masipag at mabait na mag-asawang magsasaka na naninirahan sa isang maliit na baryo. Mahirap ang kanilang buhay. Madalas ay kaunti lamang ang kanilang pagkain. Ngunit kahit ganoon, sila ay marunong magpasalamat at tumulong sa kapwa. Isang araw, may dumating na isang matandang babae sa kanilang tahanan. Siya ay gutom, pagod at tila matagal nang naglalakad. Kahit kaunti lamang ang pagkain ng mag-asawa, agad nila itong ibinahagi sa matanda. "Maraming salamat sa inyong kabutihan," sabi ng matanda. "May iiwan akong regalo sa inyo." Inabot niya ang isang maliit na supot na may lamang kakaibang mga butil. "Itanim ninyo ang mga ito," bilin ng matanda. "Alagaan ninyo ng mabuti at huwag ninyong sasayangin ang kahit isang butil." Pagkasabi nun, bigla itong pumitik ng daliri ang matanda at pumasok sa kanilang isipan ang kaalaman kung paano itanim at para saan ang mga gintong butil na ibinigay sa kanila. Maingat na tinignan ng mag-asawa ang mga butil. Alam nila ang halaga ng pagkain sapagkat naranasan na nilang magutom. Hindi nila itinuring ang mga butil bilang karaniwang binhi lamang, kundi bilang isang mahalagang biyaya. "Kaunti lamang ito," sabi ng asawa. "Ngunit napakahalaga." Bago nila itinanim ang mga binhi, sila ay nagdasal. Araw-araw, buong tiyaga nilang inalagaan ang tanim. Dinidiligan, nililinis ang paligid at pinoprotektahan ang mga usbong. Noong araw ng anihan, kapag may nalalaglag na butil, agad nila itong pinupulot sapagkat alam nilang bawat isa ay may halaga. Habang sila ay kumakain ng unang saing mula sa naaning palay, naalala ng mag-asawa ang kanilang mga kapitbahay. Maraming pamilya sa baryo ang wala ring makain. May mga batang nagugutom at mga magulang na walang maihain sa hapag. Hindi tayo lang ang nangangailangan. "Oo na, Sagot ng asawang lalaki. mas maganda kung ibabahagi natin." Kaya't nagtungo sila sa punong baryo, ang pinuno ng kanilang barangay, at kwinento ang kanilang biyayang natanggap mula sa matanda. Sinabi din nila kung para saan ito at ipinatikim din nila ang bagong saing na bigas. "Ito po ay ang aming naaning butil. Alam po namin ang halaga nito, kaya ang hiling namin na ipamahagi ito upang bawat pamilya ay makapagtanim at wala nang magutom." Natuwa ang punong baryo sa kanilang kabutihan. Tinipon niya ang buong baryo at ipinamigay ang mga binhi, kasabay ng paalala. "Alagaan ninyo ang ginitong binhi. Huwag magsayang, dahil kapag pinahalagahan ang biyaya, ang buong baryo ay mabubusog." Maraming salamat kayo. Mabuhay po kayo. Sama-samang nagtanim ang mga tao. Unti-unting naging luntian ang mga bukirin. At nang dumating ang panahon ng anihan, napakaraming palay ang kanilang nakuha. May sapat na pagkain ang bawat pamilya at wala nang batang umiiyak dahil sa gutom. Mula noon, tinawag nila ang butil na yon na palay mula sa salitang pajay na galing sa Proto-Austronesian na ang ibig sabihin ay mga palay sa bukiran. Itinuro ng mga magulang sa kanilang mga anak
na mahalin ang kanin. Huwag magsayang at laging magbahagi sapagkat ang tunay na biyaya ay lalong dumarami kapag ito ay pinapahalagahan at ibinibigay sa kapwa. Aral ng kwento, ang palay ay biyaya, kaya huwag kang magsasayang ng kanin. Bawat butil nito ay may kwento ng hirap at pagod, mga patak ng pawis ng mga magulang at magsasakang nagsusumikap araw-araw para may maihain sa mesa at para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Please like, share, and subscribe.